Mukhang solid na solid talaga ang suporta ng mga Kim Pao fans kay Paulo Avellino. Halatang aliw na aliw ang mga taga It's Showtime sa pagbibiro kay Kim Chiu tungkol sa kanya. Hindi na nga kailangan ng publicist ni Paulo kung ganyan siya kalakas sa programa. Sa tingin mo, may chance bang may something talaga sa kanilang dalawa o simpleng fan service lang ito? Ang balitang ito ay patunay kung gaano kalakas ang Kim Pao tandem at kung paano ito tinatangkilik ng fans, hindi lang sa pelikula kundi pati na rin sa It's Showtime. Nakakatuwa rin kung paano parang running joke na ang pangalan ni Paulo Avellino sa programa na nagdadagdag ng kilig at aliw sa mga manood. Isa rin itong magandang indikasyon ng epekto ng pelikulang My Love Will Make You Disappear na tila nagmarka ng husto sa mga tagahanga. Kung totoo man o hindi ang mga tukso ng host kay Kim, malaking bagay ito sa Kim Pao fandom at sa patuloy na kasikatan ng kanilang tambalan. Ikaw ba, kinakikiligan mo rin ang Kim Pao o tingin mo ay for fun lang ang mga ganitong biruan? Isa pang interesting na obserbasyon sa balitang ito ay kung paano nagiging bahagi na ng It's Showtime culture ang pang-asar kay Kim Chiu tungkol kay Paulo Avellino. Hindi lang ito simpleng biruan, kundi isa ng running gag na nagbibigay ng dagdag kasiyahan sa programa. Mahalaga rin itong tingnan sa konteksto ng industriya ng showbiz. Ang pagiging honorary member ni Paulo sa Showtime ay maaring magbukas ng posibilidad na mag-guest siya sa programa. Kung mangyari yun, siguradong magiging trending at maghahatid ng mataas na engagement mula sa fans. Bukod pa rito, maaring ito rin ay isang sign na may posibilidad pa magtuloy-tuloy ang tambalan ng Kim Pao sa iba pang proyekto, hindi lang sa pelikula, kundi marahil sa teleserye o iba pang media platforms. Sa dami ng susuporta sa kanila, hindi malayong mapansin ito ng mga producer at bigyan sila ng mas maraming opportunities na magkasama. Kung sakaling nga mag-guest si Paulo sa It's Showtime, ano kaya ang magiging reaksyon ni Kim Chiu? At paano kaya ito palalalimin ng mga hosts para lalong kiligin ang fans? Kim Pao fans, magpapakalat ng billboard sa EDSA sa New York City's Times Square ito. Sa Singapore. Yes. Eto nga, nagsimula okay, pero na pakita muna natin yung bus ads. Eme. Sana sa Hong Kong din. Ayan. Ayan, di ba? So, anong masasabi mo? Na ganyan na umabot. Actually, natutuwa ako kasi ina-acknowledge nila nandito nanggaling sa atin yung idea na sana may ganyan. At ngayon nga nakikita na natin. Yung ibang movies naman wala namang ganyan. Kung meron mang gumawa niyan, siguro yung production mismo or mga Hollywood films ang gumagawa. Nako, itodo na ninyo LRT, MRT. Ayan, oo pa, MRT, LRT. Itodo na natin. Kasi billboard kasi hindi masyadong minsan napapansin. Pero pag LRT kasi, di ba, MRT, makikita talaga yun. At saka nakikita mo yun, araw-araw maraming sumasakay sa MRT at LRT. Makikita talaga. So, takpan na nila yung mga ibang. Pero magkano kaya yun? Ano? Mura lang naman siguro kasi kung isang buwan good lang for naman. 1 month. Oo, good for 1 month lang. Okay, 3 linggo pwede na yan. Hindi naman ganun kamahalan yun siguro. So kasi nakaplano na silang magkaroon ng billboard, electronic billboard to for sure. Of course, sa EDSA, hindi natin sure kung electronic. Pero pwede rin, ayun nga, Times Square and Singapore. Sa Times Square talaga, for sure may maglalagay dyan. Ayan. So, yun ang hindi natin alam kung magkano yun. Wala akong idea kasi sa presyoan. Pero, yun nga, another challenge sa Kim Pao fans, MRT at LRT. Alam mo, merong isang fan na nagpa-billboard noon, di ba? Di ba sa Hello Love Again? Oo, may mga ganun. Di ba, merong isang fan na nagpa-billboard sa pero hindi yata parang isang linggo lang yata, 3 days. Iba kasi ganun din eh. Katulad yung halimbawa sa SM Mall of Asia, yung global di ba? Good for ilang oras lang. Ganon. Pero pag MRT talaga ayan na. LRT. Sa Kim Pao fans, total napaka-aggressive nyo naman talaga. Lahat na lang ng mga naiisip lahat na lang ng pwedeng gawin, nagagawa nyo. So, another challenge, MRT at LRT. Correct. Di ba magpapapicture talaga kami doon pag meron sa MRT at LRT. Sige. Pupunta lang kami doon. Pag nakahinto. Alam mo, pupunta rin ako dyan sa LRT, MRT, magbibigay din ako ng t-shirt dyan. Ay, ayun. Diba? Pwede naman. Sa labas, sa loob. Sa labas. Kasi pakuliin ka ng mga security. Hindi dun meron din mga napupweso dun, no? Baka isipin kasi na nagbebenta ka. Bigay lang naman. May camera naman. Siguro mag-secure ka na rin ng permit o magpaalam ka na lang. Kesa yung parang bigla ka na lang dadating doon. Sa loob mismo, ha?
Hindi, doon mismo sa bago sa scanner. Hindi sa loob nung sa scanner mismo. Dito lang sa may sa may entrada. Ayoko naman doon sa may baba ng LRT. Or sa mismong LRT sa loob, di ba? Wait. Baka magkagulo doon. Siyempre, pag sinabi mo ng Kimpo at saka t-shirt libre, gano'n na kaagad yun. Nakita ko hiwalay na yung ang gaganda pa naman. Hiwalay na ni Ray pa. Ang gaganda pa naman ng mga t-shirt. Kaya yung bagong design. Ang ganda nito kasi lang siya nakahiwalay, naka-impose. Grabe, no? Kailan kaya mangyayari yan, no? Yung talagang pa-billboard ng ng EDSA, MRT, LRT, and ngayon meron ka na rin. Uy, tika muna, nasaan isang mula sa palengke, ha? Nakita nyo. Pero ako, another challenge talaga to sa Kim Pao fans. I'm very, very, parang nakikita kung gaano kayo ka-aggressive at super saludo talaga ako sa inyo. Unang-una, ang babait ng kausap. At saka ina-acknowledge nyo talaga kung ano man yung maliit na contribution namin na, which is, sabi nga namin, ginagawa namin naman namin yon because gusto namin kumita yung mga pelikula. Katulad nga ng Mananambal, kahit di naman kami invited doon. Magsusupport kami, ina-announce namin dito, and at the same time, panonoorin talaga namin yung pelikula ni Ate Guy. Yes, eto na nga. Ito na mababang design. Ayan. Ayan, diba? Cute! Ito ay Coral Peach. Diba, ito naman po ay Columbia Blue. Ayan, talbog. Syempre mga dati natin naman talagang best seller. Ayan yung green. Green. Mga summer color to eh. Maganda kasi ang summer color dahil palalabas ng summer. Ito pink. Ayan. Diba? Ito pa yung black, diba? So far, ilan na yung pwede mong ipamigay? Nasa mga kasi the last time sinabi mo parang 60 na eh. Oo, kasi nabawasan dahil dami yung humihingi, di ba? Katulad ngayon. So nakapagbigay ka na talaga? Nakapagbigay na ako, alam mo. Siguro, most likely ang mga napamigay ko na is mga 50 na. 50? Oo. Marami na pala talaga. Kasi merong dalawa, merong humingi ng dalawa, merong ganyan. Pero wag naman 12, di ba? Wag naman 12. Oo naman. Ano to? Baka kayo naman yung magbenta nun, Ano to, kayo kumita ng libre? Kaloka ka? Nakashock din yung iba, yung 12. Baka grupo talaga sila. Oo, sabi ko, naku, hanggang 3 lang. Dapat nga sabi ko hanggang 2 lang. Kaya nga, naman yun. Sabi ko na lang. At saka di ba para yan sa mga legit na fans na gusto magkaroon ng t-shirt pero kulang sa kakayahan. Oo, kaya nga dapat yung mga huwag naman masyadong makapal. Yung may naman kayo talagang pambili, bumili na lang kayo, minsan lang naman to, tulong nyo na lang to sa sa pelikula, tsaka sa Kim Pao. Paano ko sabihin, ikaw rin naman, makapal ka rin naman eh. Bakit din? Gawin yung ginagawa ko ako ng palengke. Grabe kayo. Hindi, pero kailan pa yung palengke na yan? Abang sila ng abang niyan. Basta, gugulatin na lang natin sila. Tapos LRT tayo. Kasi kulang kasi hindi sasapat kasi yung hindi kasi sasapat yung hindi kasi sasapat yung 50 dahil sa dami ng gustong Pero hindi ganun kadali. Magtatanong tayo, anong ibig sabihin ng Kim Pao? Anong buong pangalan ng Kim Pao? Madali lang, baka mami, hirap ng tanong. Hindi ganun lang. Mawabag ka pa nila. Ba yun, parang ayaw mo ipamigay eh. Kutos. Ganun gawin. Kadali lang, nagupeta lang. Namimigay na ako ng t-shirt. Nananakit pa kayo. Ano to? Nagpa-promote lang po kami kasi hirap ka naman ang tanong mo. Ayaw mo ibigay. Diba? Hindi, basta doon sa mga pati senior citizen, magbibigay tayo ng t-shirt. Ayun nga, mas magandang bigyan sila. Tsaka doon sa mga, lalo sa mga probinsya, wala naman talaga silang kakayahan. Pero yung may mga lalaki naman ng bahay. Paano kung may mga humihingi ng 3XL? 3XL. Wala naman 3XL. Paano yung mga senior citizen? Bedsheet na po yun. Marami malalaking mga lola-lola. Hindi, bibili lang po ako ng kumot sa Divisoria. Hindi, meron naman yung 3XL for sure. 2XL lang. Hanggang 2XL lang tayo. Kung gusto nyo gupitin yung t-shirt, itahin nyo sa t-shirt nyo sa mga ganon. Hindi, pero yun, tapos, doon sa mga mag-donate pa kayo ng marami pang t-shirt. At saka, dagdagan nyo na, lagyan nyo na ng, samahan nyo na ng shipping. Noon sa mga interesado bumili ng aking t-shirt, i-message nyo lang ako sa aking Facebook Messenger. Cute nito, no? Facebook Messenger at, saan ba?
Ray Pumaloy, kasama ko ang nanay ko sa profile. Grabe, no? Super amuya na sila dyan ng ano. Diba? Ng chemistry. Diba? Palagi naman sila naghaharap ni Kung Paolo. sabagay, Diba? oo nga. Eto na, simulan na natin. So mamaya siguro, kasi hindi ako nag-submit ng question para mamaya sa press con para mamaya nitong ngayong Wednesday, di ba? Hindi ako nag-submit ng tanong. So pwede ko sana itanong yung mga ganyan Na? kung ano mga lasa, mga halikan channel. Ano ang amoy ng hininga ni Uy, Personal mo siya. hindi, kasi palagi na nasa di ba, pati sa pelikula, di ba, sa eksena. Or Kim, hindi ka ba nakakaramdam ng konting ilang pag masyado nang madikit ang mga nose and lips ni Pao? Okay, sabihin mo, kung ihahalin tulad sa ulam, sa ulam ang di ba, ang hininga ng isa't isa, ano ito at bakit? Ayun. Or Kim, what if kung in real life, makita mo talaga si Paolo sa ganung situation, yung talagang totally naked, anong gagawin mo? Kasi may ganung scene sa di ba? So my love will make you disappear. Kasi hindi mo pwede tanong kay Paolo kapag nakita mo naman total naked si Kim. Di ba? Kasi meron ganon, di ba, sa eksena na gumano? Sa pelikula nga marami rin ganon. Pero sa eksena. Oo, so tingnan natin. Pasawatin nung I'm just say MJ Felipe Felipe mag-go. Tanong mo na lang, Tapos awatin Kim, niya. ano ba itsura talaga ng cookie mo? Yung cookie nga, yung yung alaga. Yung itsura talaga ng cookie mo. Yung si cookie, yun doon, yung alaga niya. Tapos ano mo naman kay Paolo? Nung nakita mo yung cookie ni yung alaga. Oo nga, Kim, paano mo inaalagaan ang cookie mo? Ano ba yan? Lagi ba yan pinapabanguhan? Pinapaliguan? Pangit, di ba? Siyempre, di ba? May aso ng... Kaya, paano pag napunta sa yung cookie ni ni Kim, paano mo siya alagaan? Ano ba yun? Kusat-sad ayun naman yung connection natin. Kasi, yun na naman ang pag-connection na pa yung nag-uusapan natin. Nagmula sa billboard, napunta sa cookie. Hindi ba naman, aliw na aliw talaga ako, kaya palagi ko siyang panonoorin. Dahil iba yung delivery ni Kim Iba talaga yung delivery ni Kim. Hindi ko ma-imagine kung take one lang. Pinasok niya yung cookie ko, tapos pumasok yung cookie. Parang ganon. Pinasok niya yung cookie ko. Hindi. Pumasok yung cookie. Pero, yun nga, hindi ko maisip kung take one lang yan. Mukhang carry niya.